ito nga pala yung bagong i-install ko ngayon sa aming kapitbahay na charge controller. So ayan, gumagana na siya mga ka-DIY. Small setup lang po ito at saka pang ilaw TV lang. So bago ng lahat mga ka-DIY, shoutout po muna tayo sa ating mga solid na mga supporters, followers natin dyan. So shoutout po muna tayo kay Ripalan, Suil, Salagada, Ripalan. Ayan, shoutout sa iyo Master. And shoutout kay Adelino Ispilita Gokotano from Tagum City. Ayan, shoutout kay James Kahilig Bersida. Ayan, from Gimaras. Ayan, shoutout sa iyo Master. And shoutout kay Lauro Villafranca. Gabilagon. Ayan, Gabilagon Junior. Ayan, shoutout sa iyo mga idol. And shoutout po sa inyong lahat dyan, sa mga solid kong followers dyan. At mag-i-install tayo ng charge controller. Ito ay charge controller lang. So, hindi po ako nag-install ng setup nila. So, bali, nagpalit lang ako ng charge controller na MPPT. Pinalitan ng may-ari ng MPPT yung kanilang charge controller na PWM. So, pang small setup lang ito, pang TV na maliit at saka ilaw. Kaya, bawal ang judgmental. Welcome back mga ka-DIY. Magpapalit nga pala tayo ng charge controller. Ito po ay Paumister na MPPT 30 ampere. Ito po ay sa kapitbahay namin. So papalitan po yung kanilang PWM na charge controller. Ayan. So ito po yung kanilang battery mga ka-DIY, Twitter. Hindi ko alam kung sino nag-install dito mga ka-DIY. Sabi ko sa may-ari, palitan na niya kasi mukhang sira na. So dyan po natin i-install sa ginawa niyang plywood mga ka-DIY. At yan po ang kanilang charge controller na PWM, nakabaliktad po mga ka-DIY. So yung may-ari lang po nagkabit nun. Ayan, babaklasin na po natin mga ka-DIY yung kanilang charge controller na PWM. At ipapalit na po yung kanilang binili sa online na Paumister 30 ampere na MPPT mga ka-DIY. Magandang klase po yun na charge controller kaysa dito sa PWM. PWM lang po ito, yung po ay MPPT mga ka-DIY. So bali ang solar panel po nito mga ka-DIY ay isang 150 watts. So yun mga ka-DIY, lalagyan na natin ng tornilyo at dyan natin ilalagay yung charge controller na MPPT mga ka-DIY. Ayan. Pansamantala lang po ito mga ka-DIY, yung kanilang setup. Balak ng may-ari ay mag-upgrade sila ng battery. So yan po ang kanyang spec mga ka-DIY. Rated voltage 12 volts, 24 volts. Rated current 30 ampere, max PB voltage 75 volts. Max power input power 12 volts 390 watts, 24 volts 780 watts. So pasok dito sa 12 volts ang dalawang 150. At yan, tapos na tayo mga ka-DIY, okay na. Nagcha-charge na po yung kanilang charge controller. Ayan po mga ka-DIY, medyo lubat po yung kanilang battery. Kasi po matagal na po yun, sabi niya, sabi ng may-ari. Kaya medyo hindi na maganda kumarga. Ayan po, masyadong mababa po, na-drain po masyado ang kanilang battery. So kailangan po nilang palitan yun. Suggest ko sa kanila na mag-life over na lang sila kaysa sa lead acid. So pansamantala mga ka-DIY, para mayroon lang silang ilaw dito sa lugar namin. Bundok lang kasi itong lugar namin mga ka-DIY, malayo sa bayan. So okay naman ang kanilang setup, pantida at saka ilaw lang na 12 volts mga ka-DIY. Pure 12 volts po yan. Ayan po. So yan, takpan na natin mga ka-DIY ang kanyang pantakip. At ito na nga, nagcha-charge na mga ka-DIY. So maraming salamat po sa inyong panonood dyan mga ka-DIY, sa sulit nyong pagsuporta sa aking channel na to. Kung wala kayo,
wala rin itong channel na to mga ka-DIY. So yung battery nila mga ka-DIY, papalitan po yan pagka may budget na po yung may-ari. Live PO4 po ang kanilang ipapalit dyan. Yan po. Pa-share po ng ating video mga ka-DIY. Hanggang sa muli mga ka-DIY.